Nakakatakot nga ba itong bago namin na binili na bahay dahil 100 years old na nga ito at may mga structure dito na kakaiba at marami din talaga kami mga nadidiscovery dito. At ito na pala yung nangyari sa aming living room. Ito na yung pangalawang pintura namin dito. Yung unang pintura kasi is parang primer yan. So medyo manipis na pintura lang. Tapos lalagyan namin ito ngayon nitong medyo makapal na pintura. Meron itong texture. Yung kalalabasan niya is para siyang cement yung finish. Lumang bahay nga ito, and usually talaga sa mga lumang bahay ay mga kahoy yung mga dingding nito. Hindi ko din talaga alam kung bakit itong bahay na ito is napakadaming division at marami ding mga kwarto. Hindi na nga kami nagtitibag ng mga dingding dito dahil panandalian talaga ito at kailangan na naming dalhin yung mga gamit namin mula doon sa apartment. Kailangan kasi by the end of July is ma-clear na namin yung apartment dahil yun na yung end ng aming kontrata at may bago na ding titira doon sa apartment. Dito kasi ilalagay yung malaking TV at saka yung sofa namin, kaya mas mabuti talaga na matapos na itong mapinturahan para mailagay na kaagad dito sa loob yung mga gamit at syempre papagandahin din natin ito, lalagyan pa namin yan ng mga cabinets. Nagiba na talaga ang itsura nitong living room nung napinturahan na nga namin ito ng puti, hindi pa nga yan tapos. Ito kasing mga wall dito is mga kahoy lang, tapos nung una ang mga nakadikit dito is mga wallpaper. 3 layers lang naman na wallpaper yung mga nakadikit dito. Ngayon ay medyo lumiwanag na nga yung itsura nitong living room. Itong bahay namin ay hindi talaga ito kalakihan compared sa mga regular na bahay dito sa Germany, pero tamang-tama na ito sa amin. Lupa naman dito is doble din yung laki. Kaya soon kung gusto namin magpatayo ng bagong bahay ay nako, may malaking space pa doon sa garden. Isang malaking bahay pa ang kasya doon. Well, busy naman akong nagpintura, mabuti na lang at nandito yung aking biyanan tumutulong. Siya naman yung naglinis dito sa kusina. And dito na tayo sa basement namin na kinakatakutan nyo. Dito talaga sa basement namin, hindi ako palaging pumupunta dito dahil madumi at hindi maganda yung amoy dito. Pero kailangan ko talaga itong linisin dahil sayang naman yung space dito at marami pang mga gamit na mailagay dito. Pwede nga din ditong ilagay yung aming washing machine at saka dryer. Pero mga sis, grabe, parang 100 years din ito na hindi nilinisan. Rot lang yung 100 years dahil ginamit naman ito nila na basement. Baka 50 years lang na hindi nilinisan. Tignan nyo naman. Gulat pa nga ako. Ay naku, bakit ang daming ganito dito? Yung alikabok dito mga sis, parang antique na rin siguro. Pwede na sigurong maibenta sa museum. Marami ng mga part dito sa bahay na renovate, pero iilan ding mga rooms dito ang the same structure pa din nung una itong nagawa. Yung mga wall naman dito ay styrofoam yan dahil ang likod niyan is semento na. Maraming nagtatanong sa inyo kung may mga naririnig ba ako dito sa bahay or nakakatakot ba itong bahay dahil nga lumang-luma na ito. Sa totoo lang dito sa Germany, ang mga tao dito ay hindi naniniwala sa multo. And feeling ko nga napaka-friendly nitong aming bahay. Noong first time naming binisita itong bahay para tingnan siya, napaka-lonely ng itsura nito. Ang una palang nakatira dito is mga magulang nung dating owner nitong bahay. Tapos naman na nung dating may-ari itong bahay. Pero yung dating may-ari nito is wala silang anak. Ngayon is nakatira na siya sa care home at yung asawa naman niya ay namatay na. Mas nauna pang namatay sa kanya and mga nasa 90 years old na din yung may-ari nitong bahay and doon na nakatira sa care home. Yung first week nung na-turn over sa amin itong bahay ay talagang puro linis yung ginawa ko. At ngayon naman more than 1 month na kami, syempre, pinapakiramdaman ko itong bahay ay naku. Umaliwalas talaga yung itsura nitong bahay at gumanda yung aura nito. Naging masigla na din ito at palagi kaming maingay dito, lalo na si Ethan. Talagang wala akong naririnig o nararamdaman na kakaiba dito sa bahay. Pero totoo nga yung mga sinasabi nyo na sobrang madami na ding history ang dumaan dito sa bahay. At ayan, naligo talaga ako after kong maglinis doon sa basement dahil grabe talaga yung alikabok. Yung amoy ng alikabok ay parang amoy ng 100 years old talaga na lumang-luma na bahay. Ito naman, ganito talaga ang structure niya dahil ang ilalim nito is daanan papunta sa cellar room. Ito nga yung pintuan ng basement at ito naman yung pintuan ng cellar room. O diba, parang susi sa horror movie. So ayan, pag open mo, yan na yung daanan papunta sa cellar room. Yung nakakurba sa basement, ayan yung sa taas. At may hagdanan dito na may 8 steps siguro. Ayaw na ayaw kong pumunta dito sa aming cellar dahil hindi din maganda yung amoy dito. Hindi pa din kasi ito
ito nalinisan. Tapos, yung boses talaga dito sa loob ay nagwe-wave. Hindi ko alam kung ano yung ginawa nila nito noon or ano yung mga nilagay nila dito. Pero usually, dito sa Germany, may mga cellar room talaga. Yung mga lumang bahay dahil dito nila nilalagay yung mga fermented food. Maganda din ito lagyan ng mga wine. Dito sa Germany, dahil 3 buwan lang talaga ang summer, marami ding mga tao dito ang nagpe-preserve ng mga pagkain. Kapag talaga lumang bahay, masyasyak ka na lang sa mga madidiscovery mo, katulad na lang nitong nakadikit dito sa wall dito sa isa sa mga room dito sa bahay. Ito yung sign of the Black history dito sa Germany. Hindi ko alam kung ano yung mga trabaho sa may-ari nitong bahay, but if you have that sign on the Second World War, siguro ang may-ari nito is may highest rank sa military noon. At ayan, marami pa nga din dito na nakabakat pa sa dingding. Curious tuloy ako kung ano pa yung mga nilagay nila dyan. Ito pala yung room nakadikit dito sa aming living room na gagawin namin itong dining room soon. Pero of course, pipinturahan pa namin yan. Maliit na room lang din ito dito. Sabi ko nga kay asawa, siguro bago na itapon yung mga gamit dito, marami siguro mga history pa yung makikita namin. Kaso, nung nakuha namin itong bahay ay empty na talaga ito lahat. Pero tingnan nyo naman, mula dito sa room ay napakaganda naman ng view. Yan yung neighborhood at saka yung maliit na lawn namin sa harap ng bahay. At ito na din yung daanan papunta doon sa garage namin sa likod.